sa ating pagkakaalam, nasa Europa ang mga ilustrados. Kabilang na doon ay si Rizal. Ngunit gustong bumalik ni Rizal sa Pilipinas. May dalawa siyang rason. Ang unang rason niya ay nagkaroon ng hidwaan among the ilustrados in Europe. Why did it happen ba, Nico? Kasi naman, yung Naliga Filipina, friend. Dapat si Rizal talaga yung leader nun. Pero si Del Pilar, siya yung naging chorba ng La Liga Filipina. So, yun. Isa pa sa mga rason kung bakit gusto bumalik ni Rizal sa Pilipinas, nakakatanggap siya ng mga liham nung nasa Madrid siya galing sa Pilipinas na nagsasabi na may mga taong naghihingi ng pera gamit ang kanyang pangalan. Truly, ginawa siyang pulube, my God. At dahil dyan, Kung sige. babalik siya ng Pilipinas kasi, Nico, Papatayin siya, friend. Oo, sure na mamamatay siya. Kaya ang ginawa niya, pumunta lang siya sa ng Hong Kong. Pagdating sa Hong Kong, Na-meet niya si Dr. Lorenzo Marquez. Kaya siya nagkapagtayo ng isang clinic bilang isang oculist. yung mga pasyente ni Dr. Marquez na may sakit sa mata, ni-refer kay Jose Rizal. Oh, diba? Friendship sila. Friendship talaga. In-invite ni Rizal ang kanyang parents na pumunta sa Hong Kong. Unang dumating si Mudrakel, si Pasiano at si Bestre. Sumunod na dumating si Lucia, si Mudrakel, si Pangoy, si Josefa at sumunod si Trinidad. Nung nandoon na si Mudra Kels, nag-decide sila na pa-operahan na siya sa mata yung katarata niya, friend. Okay. Tapos, pupunta siya ng Borneo para magtayo siya ng colony ng Filipinos doon. Okay. Humingi ng permiso si Rizal sa Governor General ng Pilipinas upang mag-establish siya ng colony sa Borneo. Ngunit wala siyang nakuha na reply na liham mula dito. Instead, nagpadala si Governor General ng consul from Hong Kong para ipadala yung reply niya sa liham niya kay Jose Rizal na hindi niya pinapayagan ang pagtayo ni Rizal ng Filipino colony doon. After 6 months sa Hong Kong, nag-decide si Rizal na umuwi na siya ng Manila kasama yung sisterhood niya na si Lucia. Humingi siya ng passport sa mga official sa Pilipinas na pag bumalik siya ng Pilipinas, hindi siya huhulihin doon. Ngunit, ka-step niya sa Pilipinas, agad nang may ikinaso laban sa kanya. At noon nga itinatag ang Naliga Filipina noong July 3, 1892. Marami itong mga miyembro. Among the members is si Bonifacio, ngunit hindi rin nagtagal ang Naliga Filipina. Nabuwag na ang Naliga Filipina dahil dinakip si Rizal noong July 17, 1892 at ipinatapos siya sa dapitan. Kahit na nasa dapitan si Rizal, napagpasyahang ipagpatuloy pa rin ang Naliga Filipina. Nag-meeting sina Bonifacio at ang kanyang mga kumpadre sa Calle Azcárraga, na ngayon ay tinatawag ng Claro and Recto Road. Dito na naitatag ang KKK o ang kataas-taasan na galang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Sa dapitan, nakitira si Rizal sa bahay ni Don Ricardo. Ito ay kanyang naging kaibigan. Si Rizal naman ay nanalo ng loto. Araw-araw, let's play loto, PCSO loto. Congratulations! Bumili ng 16 na hektarang lupa si Rizal gamit ang kanyang premyo na panalunan sa loto. Ito ay kanyang pinatayuan ng bahay at tinatamnan ng kape, kakao at buko. Iyaya niya ang kanyang mga kamag-anak na pumunta sa dapitan. Napaulan ni Rizal ang dapitan sa tulong na rin ni Don Ricardo. Kanyang natatayuan ang sistemang patubigan ng dapitan. Nagturo din siya ng wikang Ingles at
pagtatanggol sa mga batang lalaki. Ngunit isang araw nabalitaan ni Rizal na namatay si Leonor Rivera, ang kanyang minamahal, sa panguna. Sa dapitan, ipinagpatuloy pa rin ni Rizal ang kanyang practice ng medisina. Doon na nga pumunta si Mr. Coffer sa kanya upang magpagamot. Kasama ni Mr. Coffer na dumating si Josephine Bracken. Nagkakilala si Rizal at si Josephine Bracken at sila'y na-in-love sa isa't isa. Napagpasyahan sana nilang magpakasal. Kaso, kailangan pa raw ng permiso mula sa Bishop ng Cebu. Ngunit sa totoo lamang, ayaw i-allow ng simbahan ang pagpapakasal ni Rizal at ni Josephine Bracken dahil kalaban ng simbahan si Rizal. Kaya ang nangyari, naging civil wedding na lamang ang pagpapakasal ni Josephine Bracken at ni Rizal. Kaso sa panahon na yon, hindi pa talaga aprobado o uso ang civil wedding. Kaya ang nangyari, nagmukha na lamang na mag-live-in si Rizal at si Josephine Bracken. Tutol ang parents ni Rizal sa kasalang naganap dahil ayaw nila ang isang live-in na situation. Isa pa, pakiramdam nila, spy si Josephine Bracken ng mga kalaban ni Rizal. Tapos si Blumentritt ng liham kay Rizal patungkol sa yellow fever sa Cuba. We just got a letter, we just got a letter, we just got a letter. I wonder Who it is from? Si Rizal naman ay naghingi ng permiso kay Governor General Blanco upang pumunta sa Cuba to serve as a doctor ng Spanya. Ito ay inaprubahan ni Governor General Blanco. Naman, nabuntis si Josephine Bracken. O, di ba? Hindi siya baog. Tapos, nanganak siya. Yung ipinanganak niyang bata, 8 months old. Ngayon, yung bata, namatay after 3 hours. Noong nakarating sa Suez Canal, si Rizal, siya ay inaresto matapos ang kanyang 6 na linggong pagkakalaya. Siya ay idinala sa Barcelona at ikinulong. Makalipas ang 1 linggo, siya ay idinala pabalik sa Pilipinas at doon na nagsimula ang paglilitis sa kanya. Noong nakarating sa Suez Canal si Rizal, siya ay inaresto matapos ang 6 na linggo niyang pagkakalaya. Siya ay idinala sa Barcelona at dito siya ay kinulong. Matapos ng 1 linggo, binalik si Rizal sa Pilipinas. Doon na nagsimula ang paglilitis sa kanya. Noong December 3, nagsimula ang kanyang paglilitis. Sa kaligitnaan ng kanyang paglilitis, noong December 13, napaalis sa posisyon si Governor General Blanco. Alam na noon ng mga tao kung ano ang mangyayari kay Rizal. Noong December 26, nahatulan ng death penalty si Rizal. At noon naman December 30, binaril si Rizal sa Bagong Bayan. Boom! Pa! Noong December 30, nilapan ng shark si Rizal. Joke lang. Joke lang, nabaril siya. Nabaril siya sa Bagong Bayan. Boom! Patay na si Rizal. Bye!